LeBron James sa ngayon na kunin ng Lakers si Jordan Clarkson at Kyrie Irving alam kung paano talunin ang Boston Celtics. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Mismong si Kyrie Irving na nga po mga tropa ang umamin na dihado talaga ang Dallas Mavericks sa kanilang series laban sa Boston Celtics. Lalo pa at alam nga po nila na best team ngayong season ang kanilang makakalaban sa finals. Alam rin naman nga po nila kung gaano kalakas ang kasalukuyang lineup ngayon ng Celtics kung saan marami nga itong mga two-way player. Pero sa kabila nga po niyan na wala rin naman ngang pakialam si Kyrie Irving kung ang kanyang dating team na Boston Celtics ang kanilang makakaharap. Napakalaki nga daw po ng kanyang tiwala ngayon sa Dallas Mavericks. Nakakayanin nilang i-upset ang kanilang kalaban gamit ang kanilang gagamitin na bagong game plan at strategy, katulad na lamang ng paghanap nila ng mismatches sa depensa ng Celtics. Yes mga tropa, susubukan nga nilang hanapin ang player ng Boston na mayroong pinakamahinang depensa at itatapat nga nila ito either kay Luka o kay Kyrie. Kaya asahan na nga ninyo, nagagamit parati ang Dallas ng screen defense upang maswitch nila ang depensa ng Celtics hanggang sa makakuha sila ng mas magandang posisyon. Sa ganyang paraan ay magagawa nilang maidikit ang kanilang laro. At maiiwasan ng maagang malamangan sila ng Celtics. Gayong kapag nangyari yan, posible nga pong hindi na sila makakambak. Well, plano na nga talaga ng Dallas na idikit ang kanilang Game 1 at talunin ng Celtics sa mga crucial minute since mas clutch nga ang kanilang superstar kumpara sa mga superstars ng Boston Celtics. Balitang Lakers naman tayo mga tropa. Dahil nga hindi na kukunin ng New Orleans Pelicans yung 17th pick ng Lakers, ay pwede na nga po itong magamit ng Los Angeles Lakers kasama ng kanilang tatlong first-round picks sa susunod pa na mga taon upang gumawa ng malaking trade. O pwede rin naman nilang hati-hatiin yung mga picks na yon upang sila ay makagawa ng maliliit na trade. Sa kabilang banda nga ay pwede pa silang makakuha ng segundamanong star caliber na mga players. Ayon nga mga tropa sa isang NBA insider, pwede nga daw na gawin ng Lakers itong 17th pick na gawing asset para makakuha ng magaling na role player or magiging sixth man ng kanilang team. At ayon din nga mga tropa sa NBA insider na si Evan Sidery, itong si kabayan Jordan Clarkson ay papakawalan na ng Utah Jazz. Pwede nga nilang gamitin ang number 17th draft pick para makuha nila itong si kabayan. Makakatulong na nga ito mga tropa si Clarkson sa team ng Lakers lalo pa at mahina nga ang ambag ng kanilang second unit. Ayon din dito kay Evan Sidery ay sang-ayon nga daw dito si LeBron James na kunin nga itong si Clarkson. Matatandaan nga na naging teammates niya nga ito sa Cleveland Cavaliers noong 2018. Si kabayan nga ay nag-a-average ngayong season ng 17.1 points, 3.4 rebounds at 5 assists per game while shooting 41.3% field goals. Pero kung para sa akin naman mga tropa ay hindi ko na ititrade yung 17th pick. Mas pipiliin ko na lang si Bronny James dahil yun naman din talaga ang gusto ng kanilang main man na si LeBron James yung kunin ang anak niyang si Bronny James. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Saan ba magandang gamitin ng Lakers ang kanilang 17th draft pick? Pakikomento naman sa ating comment section.